Alright, syebari, respi show! Mga Marines na dating bodyguard ni Zaldico, ibinulgar yung mga senador at congressman na tumanggap ng mali-maletang pera. What? Attorney Harold Respicio, sino itong mga ito? Si Tito Sen nandyan ba? Si Laila De Lima nandyan ba? At yung best friend mong si Comelec Chairman Georgie, napangalanan ba nila? Parang oo ah. Pati yung ICC, nabigyan ng pera. What? Alright. Pag-aralan natin yung kanilang joint affidavit na ipinakita sa media kahapon at bukas isasampa nila ito sa ombudsman. Yeah, buddy! Alright. Itong mga Marines na ito ay dating bodyguard daw sila ni Zaldico at sila yung mga taga-deliver ng pera sa mga malalaking politika at mga kurap na tao sa ating bansa. At dito sa kanilang affidavit, ikwinento nila ang kanilang paraan at sinabi nila yung pangalan ng mga taong ito. Kaya kung gusto ninyo malaman kung sino ang mga kurap sa ating bansa, abangan nyo lang dito. Makikita natin sa kanilang affidavit. Alright? So ayan, napakaganda ng kanilang affidavit dahil may mga picture pa. Sinabi nila na yung pera ay binabandel nila doon sa bahay ni Zaldico. Wow! Sana all! Ganyan kadami ang pera. Yeah, buddy. Alright, pati yung mga sekretary, mga yaya na picturan. Yeah, buddy. Alright, pati yung mga plate number ng kotse, sinabi. Sige na nga. Pati yung mga bahay ni Zaldico sa Forbes Park na napakarami, sinabi. Sige. Alright, ito pa. Pati yung sinabi daw ni Master Sergeant Guteza ay pinatotohanan nila kasi meron pa silang selfie. Yeah, buddy. Alright, yan yung mga mali-maleta. Wow, sana all, oh. Alright, ito. Ang una nila daw pinagbigyan ay yung ICC. What? Yung ICC na may hawak ngayon ng kaso ni President Rodrigo Duterte ay nabigyan din ng pera? What? Wow! 56 million pesos kanilang i-deliver. Yeah, buddy. Yun, no? Grabe. Ayan. I-attach na lang natin yung yung file na ito dito sa post na ito. Mabasa nyo na lang. Ayan yung mga pangalan, specific, yun. Yeah, buddy. Alright. Sa Forbes Park, sana all taga Forbes Park doon nag-deliver ng pera. Oh, ito yung mga na-meet nila na mga parte ng taga ICC na sinabi nilang nakadil nila sa pakikipag-deal at pagde-deliver ng 56 million pesos. Wow! Sabi dito si Chantal Daniels. Yun, may picture siya sa ICC at may picture siya sa Makati. Sa Makati yan ah. Ayun, may picture din habang nasa restaurant. At yung kanilang mga foreigner na kasama ay may picture din. Yeah, buddy! Alright. Ayun, no? Ang dami. Ayun, at meron din daw silang mga inilakad katulad ng key witness nila na taga-Bilibid. Ayan. May picture din sila. Ayun. Si Kian Santos na nasa Bilibid Prisons. Itong mga tao na to, mga kababayan, yung mga security guard na yan na umiikot-ikot, kapag meron kayong mga nakakadil na mga politiko, lahat yan ay kumukuha ng mga picture at video. At ito yung purpose niyan. Kapag trataydo rin kayo, may ebidensya na laban sa inyo. Circumstantial evidence. Hindi nyo pwedeng sabihin na nagsisinungaling sila dahil may circumstantial evidence at detalyadong-detalyado ang kanilang kwento. At lahat ng kanilang lakad. Pati sasakyan may plate number. Pati picture ng yaya mo ay nakuha. Yeah, buddy. Alright. Ayun, no? May schedule pa. Pati lahat ng detail ng mga bodyguard. Mamaya, pag may madaanan tayong importanteng pangalan dito, banggitin natin. Ayun, pati yung mga bodyguard na pag-uutusan na magpadala ng shipment sa mga naiiwan na gamit ng mga taga-ICC. Dahil ang umasikaso sa mga taga-ICC dito ay yung kampo ni Zaldico at kasama na rin yung kampo ni
Romualdez at yung kampo ni Trillanes. Yun ang sinabi nila dito sa affidavit. So, ibig sabihin, si Zaldi, si Romualdez at si Trillanes at yung ICC ay magkaka-teammate at nagsasabuatan at nagpapalitan ng pera in the tune of 56 million pesos para bumuo ng kaso laban kay Digong nung panahon na iyon. What? Wow! Grabe itong mga to Ayos Legal ba yun? Legal ba yun? ICC na tumanggap kayo ng pera? God damn! Alright. Ayun, no? Mababasa nyo itong mga ito. Pati si Torre, PB General Torre, Martin Romualdez, Zaldico, yun, sa Bel Air. Yeah, buddy. Ayun, no? Siguro ang sama ng loob ng kampo ni Duterte dito na itong mga taong ito ay sa likod nila nagtitipon-tipon pala para sila ay traidorin at may involved na 56 million pesos. God damn, ang kanilang accommodation ay binayaran daw ni Zaldico at Sunny Trillanes, yung mga taga-ICC. Yeah, buddy. Alright, okay. Ito rin, may mga deliveries din kay Chairman George Garcia. Best friend natin yan Chairman George, bakit ka nakaka-receive ng pera mula kila Zaldico at Martin Romualdez? Bakit? Bakit ka nakaka-receive ng pera sa kanilang mga bodyguard? Para saan? Para saan kaya? Ano kaya yung kapangyarihan ni COMELEC Chairman George Garcia? Para kaya mandaya sa eleksyon? What? Naka-receive daw siya ng 4 na maleta na pera doon sa Midas Hotel. Wow! 4 na maleta ng pera. Sabi dito, bawat meetings ay binigyan si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ng tig-2 medium-sized na maleta na may kabuuan na 4 na maleta. Sabi nila dito, kada maleta daw na medium-sized umaabot ng 40 million So, ibig sabihin, umabot si Idol ng 160 million. Wow! Para lang sa meeting na yan, Yeah, buddy. Wow, wowie. Wow, wowie. Ang laking pera. Ayan maleta. Large, 50 to 70 million ang laman. Kapag medium, ang laman ay 30 to 40 million pesos. So kapag nakareceive si Chairman Georgie ng 4 na maleta na 40 million pesos ang laman, sa meeting pa lang nila sa Midas ay tiba-tiba siya ng 160 million pesos. Yeah, buddy. Oy, Chairman Georgie! Di pa tayo tapos, Madadali ka rin. Alright. Sabi dito, pinapalipat-lipat lamang ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park ng Midas Hotel. Karamihan sa amin ay nakamasid lamang at kumukuha ng picture. Damay itong mga tao nito. Alright. At meron ding mga deliveries doon sa House of Representatives. Yan, mga Quadcom hearings. Mga congressman. Yeah, buddy. At nabibigyan sila ng paper bag na may laman na 5 million pesos each. Wow, sana all. Grabe naman tong mga to. Nandoon lang kami malapit sa helipad, nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas at kanilang mga driver. Kanya-kanyang bitbit sila ng paper bag na siya naming dinala doon. Alright. Ayun. Meron ding delivery, syempre, sa pinakamalaking tagakuha ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Doon, syempre, sa kanyang mga mansyon, saan? Sa Forbes Park. Yeah, buddy! Alright. Sabi dito, hindi bababa sa 20 na maleta hanggang 52 na maleta ang dinideliver. What? Yung large na maleta, 70 million ang kada maleta. Kung 50 yung dineliver, ibig sabihin, naka 4 point, kung 50, 70. So, ibig sabihin, wow! Wow! Wow!
Baka umaabot ng 3 billion, 3.5 billion. Wow! Sabi hanggang 52 na maleta ang aming dineliver sa Forbes Park kay Speaker Martin Romualdez. Kung kada malaking maleta, nakita natin kanina ay 70 million, so umabot ng 3 billion plus. Wow. Grabe. Binibilang pa kaya nila yung pera na yun? Siguro hindi na. Nakaw naman eh. Madaling pera naman yun, so hindi nila binibilang. Siguro madaling kumupit itong mga... Although sabi nila may mga kumukupit daw. Sinabi nila sa affidavit, tingnan natin mamaya yung mga kumukupit. Pinangalanan nila eh. Pero baka sila nakakupit din. Hindi natin alam. Yeah, buddy. Alright. Meron din sa Manila Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Ayos yung Forbes Park Diyan pala nagaganap ang palitan ng pera. Yeah. Alright, meron din daw pag-deliver ng pera papunta sa mga social media at troll farm operators. Yeah, buddy! Ay, nako. Ang kanilang building ay nasa Valero Street, Makati City. 2 paper bag sa namumuno o humahawak sa mga nasabing troll. Paper bag lang? So, ibig sabihin, tigpa 5 million lang kada paper bag. 10 million. Oh, medyo mababa yan Lugi tong mga troll sila yung naghihirap mag-type at magkalat ng fake news at kumontra at mag-comment sa mga videos ni Attorney Harold Respicio. Tapos 10 million lang makukuha nila. Tapos si Martin Romualdez, billion. Wow! Lugi kayo mga troll. Kung ako sa inyo, hingi pa kayo ng mas malaki. Kung ako sa inyo, magreklamo kayo. Kung hindi pagbigyan yung reklamo nyo, ibulgar nyo rin sila. Tapos pumunta na kayo doon sa mga post namin, tapos doon na lang kayo mag-troll. Sa aming panig. Kaso nga lang, wala kayong paper bag. Wala kayong paper bag, okay? Walang bayad. Dahil ang ating advokasya ay walang involved na pera. Sila lang ang may kakayahan na pera. Oy, mga troll, ang baba ng bigay sa inyo. Yung mga bigay sa mga congressman at senator at saka kay Romualdez, billion. Tapos sa inyo, 2 paper bag lang, 10 million. Wow, baba. Sino man ang manager doon, magbaliktad na kayo. Hingi kayo ng mas malaking bayad dahil kayong naghihirap. Kawawa naman kayo sa mga comment section. Ito, nautusan din kami ng mag-deliver ng medium size na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park at mismong bahay ng isang taga-media. Sana pinangalanan niya kung sinong taga-media to. Sino kaya tong taga-media na to? Ay, nako. Alright. Meron ding diniliberan na pera ng mga mambabatas. Okay, ito na yung mga pangalan. Yee, buddy. Hindi ko kilala itong mga ito. Pero bahala na kayo. Ayun, merong isang senador. Ayun, i-highlight ko. Ay, nako. Ito, ayan, mga senador, Huwag ko nang banggitin. Baka kasuhan ako nitong mga to, Pero, hina-highlight ko lang yung kanilang affidavit. Yan. Yeah, buddy. Mga senador, ito, mga sikat na mga senador to, Nabigyan ng pera, ilan bang binigay sa kanila? Dito sa itang senator na to na una nilang sinabi, 4 na iba't ibang laki ng maleta. So kung average sabihin nating 4, so mahigit 100 million din. Ito naman 6 na medium size na maleta. So kung sabihin nating 6 na medium size, sabihin natin 50 million each or 40 million each. Ayun, tumiba rin si Idol. Halos 200 million, Yee-hoo! Alright. Ito pa. Ito si Mami. Napangalanan si Mami, Kawawa naman. Alright. 2 medium size na maleta daw. Naku, day. Lahat ng mga bahay nila, ang gagandang mga subdivision. Nasa Forbes Park, New Manila. Ay, nako. Ito pa. Senator na isa pa ulit, Grabe, mga sikat itong mga ito. Ayoko lang pangalanan, Ayoko nang madagdagan yung kaso ko. Ayun, tingnan nyo na lang naka-highlight dahil affidavit nila ito. Yan, 2 medium size na maleta. So, ibig sabihin halos 100 million pesos.
Ito si Senator, yung kinasuhan natin last time. Paano natin to dahil malamang galit na rin sa akin to eh. Si Senator Tito Soto daw nakatanggap ng 5 large na maleta sa kanyang opisina sa Baclaran. Wow. Ganda ng location na Baclaran. 5 large na maleta. Kada large na maleta, 70 million. Wow! Wow, wowie! 70 times 5 na maletas, 350 million. Ay, maliliit. Kung baga, itong nakikita natin ngayon ay hindi pa yan yung complete picture. Kung baga, statement lang to ng iilan na mga bodyguard. Yung mga bodyguard niyan, napakadami at napakadaming transaction. Isipin ninyo, iilan lang sila. Itong mga binabanggit nilang transaction na ito ay iilan lamang sa madami nilang transaction. Pero tingnan ninyo yung gaano sila ka-casual na mag-deliver ng mga maleta sa mga sikat na tao na ito. Mga senador. Buddy. Ay, nako. Ito. Uy, pati itong si ano. Grabe, ang yaman mo na, bossing. Ang yaman mo na. Nagpa-deliver ka pa rin ng 7 medium size na maleta. Diyos ko, day. 7. Kung medium size, 40 million times 7. Wow, wowie. 7, mga halos 300 million. Ang yaman mo na, boss. Ba't ka pa nangihingi ng pera? Anong gusto ninyong mangyari? Akala ko ba mayaman kayo, mamumuliti ka kayo, tapos magsisilbi ka sa taong bayan kasi mayaman ka na nga, di ba? Hindi ka pupunta sa pwesto para kumuha ng pera. Pero bakit ka pa kukuha ng pera? Aanin mo yan, ang yaman-yaman mo na. Hanggang 2 extra rice ka lang naman. Ako nga, hanggang 2 lang extra rice na lang ako ngayon eh. Nung bata ako, nakaka-11 pa ako na extra rice. Pero ngayon, hanggang 2 extra rice na lang ako, mga idol. Kahit ilang milyon pang ibigay nyo sa akin, hindi ko na kaya ng more than 2 extra rices. Kaya bakit pa kayo kukuha ng pera kung madami na kayong pera? Ay. O, ito naman yung mga congressman. Yeah, buddy! Ayun, nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan. At dun din sa Polo Club Townhouse ng Pornhub. Nabubuko tuloy ako kung anong parati kong pinapanood. Sa Forbes Park! Sa Polo Cloud Townhouse ng Forbes Park. Ayan. Ayun, no? Highlight ko na lang. Kilala nyo na yung mga yan. Yung isa, hindi rinedak na nila kasi patay na. May cross siya sa huli. Kilala nyo na kung sino yung patay na yon. Pero ito yung mga pinagbigyan, no? Grabe naman itong mga to. Grabe. Ayun, si Laila De Lima, nakapangalan dito. Yeah, buddy. Hindi ko kilala itong mga tao nito. Actually, si Laila lang ang kilala ko eh. Kaya sila lang ang mapangalanan ko. Alright, ito rin no. Wow, hindi ko kayo kilala. Ayun, si Marcos Sandro. Forbes Park House. Wow, idol. May bahay ka sa Forbes Park? Ano bang karir na pinili mo para maka-afford ng bahay sa Forbes Park? Sa batang-bata mong yan. Alright. Anak pala siya ng president eh. Afford naman. Afford. Ayun, Martin Romualdez. Nakareceive na pera. Ayun, no? Wow. Wow, itong mga sikat na tao na to. Ay, Diyos ko dahil, ang dami na pangalanan ah. Itong news na ito ng mga Marines, nag-press con sila kahapon pero hindi pinatulan ng mainstream media. Ba't kaya hindi pinatulan ng mainstream media yung kanilang palabas? Ang daming mga bigatin na pangalan dito. May mga picture pa. May mga plate number pa ng sasakyan. May picture pa ng yaya. Consistent naman lahat ng kwento. Eto pa. Mga binigyan na opisyales ng pamahalaan. Alright. Okay. Hindi ko kayo kilala pero bahala na kayo. Pati DBM Secretary, Department of Budget Management. Yun, tagahawak ng pera, naka-receive daw ng pera. Ayan. Naririnig ko yung pangalan ninyo pero hindi ko kayo kilala. Pero halos lahat ng gobyerno, lahat ng tao sa gobyerno ngayon ay nandito sa kanilang statement. Lahat ay nakaka-receive ng perang nakaw. Kapag ganito ka-prevalent at ka-pervasive yung korupsyon sa ating bansa, involved pati senator, mga congressman,
mga House of Representatives, mga kasama sa Executive Department, mga taga-ICC, kasama sa COMELEC. May tiwala ka pa ba sa pamahalaan? Kahit siguro magpalit ka ng presidente, fundamentally entrenched na doon sa ating mga institution yung corruption. Parang maganda yung revolution na idea, ha? Para matanggal lahat itong mga mokong na ito. Buti na lang walang nakalagay dito na Supreme Court. Kahit papaano, hindi nadama yung Supreme Court dito. Meron kayong nabigyan mula sa Supreme Court? Kasi dito, mga taga House of Representatives, Senador nabigyan. Mga taga Executive Department yan, Secretary ng Cabinet nabigyan. Pati BGC Shangri-La ay ginagawang venue ng palitan ng pera. DPWH Secretary, Diyos ko day. Grabe pag mag-deliver ng pera, Di ko naman kilala tong mga tao na ito. Alright, ito yung mga private jet kung saan nila dinalagay yung kanilang mali-maleta. Ayun, nakabilog yung mga maleta at yan yung private jet. Buti pa itong mga security guard na to. Naka-private jet. Ako hindi pa ako nakasakay ng private jet eh. Ayun, may helicopter din at ang daming maleta. Grabing temptation yan. Itong mga staff na to, alam nilang pera ang laman yan. Kinento rin dito na nangungupit din sila. May picture din na nangungupit sila. Wow. Wow, may helicopter. Wow, grabe. Itong mga to, nakaw na pera to, hindi na nila bibilangin yan. Pagdating doon, hindi na bibilangin yan. Alam nga naman sabihin nila, boss, kulang ka ng 5,000. Alam nga naman singilin pa nila yun, libreng pera na, di ba? Alam nga naman sabihin nila, boss, kulang ka ng 5,000,000. Walang ganong singilan, walang bilangan yan. Kaya itong mga nandito, sa gitna, mangungupit yung mga yan. Kahit may mawawalang isang maleta dyan, nakawin nila. Kapal naman ng mukha mo, binigyan ka na nga ng mali-maleta, tapos magre-reklamo ka pa na kulang ng 10 million, di ba? Wow, kanino kayong bahay to? Yeah, buddy. Wow, dahil maleta, Wow. Wow, ang chichip pa ng mga maleta, hindi nyo man lang ginawang remowa. Magkano lang yung remowa ng maleta? Tigsi 50 mil lang yun. Ang laman ng kada maleta nyo, 70 million. Para naman may forma sana. Galing pa atang Baklaran tsaka sa Divisoria yung maleta ninyo eh. Yun, picture na picture. Ang mga kasama natin. Yeah, buddy. Next time, magnenegosyo nga ako ng maleta. Mukhang malaki ang negosyo ng maleta sa Philippines eh. Maleta. Respicio maleta. Pwedeng kargahan ng milyong-milyong pera. Matibay. At hindi makukupitan. Yun, colorful pa yung iba. Ayun, helicopter. Ano naman to? Ayun, nagbababa na sila sa bahay or naglo-loading sila sa bahay ng pera. Sana all. Parang mali ata yung karir na pinili ko. Nag-abogado ako. Sana naging Marines na lang ako at naging security guard para maramdaman ko ring magbuhat ng mali-maleta at milyong-milyong pera. Ay, nako. Wow, sa hotel, Wow, sa Shangri-La ba yan? Ganda naman ng elevator niyan. Next time, bantayan ninyo mga staff dyan sa Shangri-La, ha? Oy, dyan sa Shangri-La, kapag nagpapalit ng pera dyan, meron kayong mga x-ray dyan, di ba? Alam ko dyan, pupasok ako dyan sa Shangri-La parate. Doon sa entrance sa ilalim, sa entrance sa main at sa side, lahat ay ine-x-ray ninyo. So, ibig sabihin, pinalusot ninyo at pinalusot ninyo sa x-ray lahat ng mga maletang ito na may laman na pera. Dapat imbitahan din kayo sa Senate hearing natin. Security ng EDSA Shangri-La. EDSA Shangri-La, BGC Shangri-La. Pinapalusot ninyo yung pera. May bangko pa naman dyan sa loob. May video dyan eh. So, ibig sabihin, kapag nakita ninyo sa x-ray na may pera, pinapalusot ninyo, loko kayo Baka pwede rin kayong madamay, ha? At mga admin ng Forbes Park,
Yung pera, yung lugar nyo pala ang talamak na palitan ng pera. Wow, wow, wee. Wow, wow, wee. Wow, sino tong mga to? Mga Ilocano ata tong mga ito, mga may itim tong mga to eh. Well, di natin sila kilala. Pati yung staff ng airport na picturean. Yeah, buddy. Alright. Okay. So, sobrang bigat ng maleta, kailangan ng 3 tao para magbuhat. Ganon? O nga naman. Ako, nagpa-file din ako ng kaso kapag punong-puno ng paperworks yung maleta, mabigat din eh. Hindi kaya talagang buhatin ng mag-isa. Yun, ang dami. Sana all. Kung malaking maleta, 70 million ang laman, wow, humigit kumulang 1 billion yung nasa picture na yan ah. Hindi ba illegal yun? Yung maglipat ng pera? Amlak ah. Tingnan nyo nga ito. Mga Bangko Sentral ng Pilipinas. Tingnan nyo nga ito. Pero anyway, magsasampa naman sila ng kaso bukas doon sa ombudsman. Bahala ng ombudsman na mag-imbestiga. Kung makakaasa tayo sa kanila. Alright. You know, mga empleyado ng airport at airplane, sikat na sikat. Ayun, ito. Ito yung sinabi nila, itong mga taga-marines na bodyguard dati ni Saldico. Linaglag, pati pangalan ng mga pulis na nakatrabaho nila na nagnakaw ng pera mula sa mga maleta. Wow. Nadamay pati mga pulis, walang iya. Ayan, no? Alright, nandito na sila. Wala tayong magagawa eh. Public document naman ito. Ito naman yung affidavit nila na pinirmahan nila. Pinablish naman nila ito. At ipa-file nila bukas. Eh, nasabi na yung mga pangalan eh. Ayan o, bukas, sabi ko sa inyo eh. Dapat naka-Rimowa kayo eh. Tapos, yung PIN ng Rimowa ninyo, sabihin nyo lang dun sa recipient. So, dapat may control. O kaya lagyan ninyo ng any password at all. So, ang dapat may alam lang ng password is yung recipient at saka yung naglagay sa pera. Para yung mga tao in the middle, hindi makakupit. Eh, kasi kayo, ang kuri-kuripot ninyo na bumili ng Rimowa, bumili pa kayo sa Divisoria ng maleta, ang bilis tuloy mabuksan. Ayan no, yung mga kamay, ang bilis abutin, kunin at kupitin yung pera. Itong mga Marines na ito, hindi kaya kumupit din itong mga ito. Since pinitsuran nila, di ba? Nung pinitsuran kaya nila na kumukupit yung mga pulis, ba't di nila pinansin yung mga pulis na, huy, tama na yan. Picturean ko kayo. O kaya, alright, kupit tayo. Ang kapal naman ng mukha ng congressman na ito o senator na ito na magreklamo kapag may nawawalang 20 million. Tayo na nga ang nag-deliver. Ang cheap mo naman na senator ka o congressman, nakareceive ka na nga ng pera. Bibilangin mo pa. Tapos kapag may kulang, sasabihin mo pang, kulang to! Sinong nagnakaw sa inyo? Di ba? Alam ko, tiba-tiba rin itong mga to eh. Yeah, buddy. Alright. O, yun. So, yun po. Kung gusto ninyong makakuha ng, ayan yung kanilang affidavit na final, itong mga taong ito, yan. Meron din daw pananakot sa kanila. Alright? Ayan. So, yan yung final nilang affidavit. At nag-press conference sila kahapon, led by Attorney Levy, at bukas ay magfa-file sila doon sa ombudsman. Sana may mangyari sa kaso na ito. Itong news na ito ay hindi kinover ng main media kahapon ng gabi. Kaya kinocover ko siya dahil sa tingin ko ay mahalaga ito dahil ang laking pera eh. Hoy, ABS-CBN, GMA, mga mainstream media, bakit ayaw ninyong i-cover to? Bilyong-bilyong pera ang pinag-uusapan natin. Ang daming mga male-maleta. May mga picture, may ebidensya. Pati picture ng yaya, nandun. Pangalan ng mga senador at congressman sinabi, detailed. Pangalan ng mga cabinet, mga members ng executive department sinabi, detailed. Ba't ayaw ninyong i-expose? Ilabas nyo. At para magkabukuhan na tayo. Although alam naman na natin na nagnanakaw na talaga lahat ng nasa gobyerno natin ngayon. Ay nako. Confirm lang. Wow, ang ganda ng picture ni ate talaga, pang TikTok. Yeah, pare. Si Yaya, patay. Yaya, dapat kumupit ka rin dyan ng 10 million eh. Para retired ka na eh. Ako sa'yo, dapat kumupit ka dyan eh. Tapos sisihin mo kung sino man humawak ng maleta. Divisoria maleta lang yan, madaling kupitan yan.
Delivery sa pera ng bahay ni Representative Stella Kimbo. Diyos ko na. Siya ba yun? O si Yaya yan? 1, 2, 1, malaking maleta. 1, 2, oh, Diyos ko. 1, 2, 3. Halos kalahating bilyon to ah. Wow! Alright, bahala na kayo. Alright, nasa internet naman tong affidavit na ito. Ulitin lang natin ha. Ulitin natin yung mga pangalan. Yan. Yan yung mga pera. Mga pera, wow, sana all. Wow, wowie. Ayun, yung mga sana all. Toyota, Kia. Mga Toyota talaga lahat kapag basta maaasahan talaga. Pang-terorista man or pang-corrupt na politician, ang kotse niyan ay Toyota. Lahat Toyota oh. Toyota Kia, Toyota Grandia, Lexus, Toyota din yan eh. Hilux, Grandia, Fortuner, Innova. Puro Toyota. Ayan, yung mga bahay. Kung gusto ninyong tignan kung saan sila pumupunta, malamang malalaking bahay itong mga ito. Puro Forbes Park itong mga ito eh. Sarap siguro makikain dyan pag mag-deliver. Sarap siguro. Siyempre, may libreng merienda yan. Pag nag-deliver ka ng mali-maleta, alam na yan. May libreng halo-halo yan o Coke Zero. At saka biskwit. Baka pakainin pa sila ng lunch. Siyempre. May Das Hotel. Yan oh, may selfie pa. Yeah, buddy. Sana all sarap. Ang sarap. Itong mga Marines na to, nag-training. Grabe, ang pagbubuhat nila noon, no? Kapag nagte-training sila doon sa Sangli Point. Sangli Point ba yun, yung training camp nila? Kala mo, papatay sila ng mga terorista, no? Uutusan lang pala sila para mag-deliver ng mali-maletang pera. Yung pagpupush up pala nila at pagpupull ups para pala matraining silang magbuhat ng mabibigat na maleta na laman ay pera. Grabe. Woo! My boy. Ayun, ICC. Ito, revealing itong ICC. Kasi ang lumalabas dito sa kanilang affidavit, linakad pala ni Trillanes, ni Saldi, at ni Romualdez, yung mga tao ng ICC. At merong mga delivery ng maraming pera sa kanila. At inasikasos sila sa kanilang mga hotel, mga foreigner. O, di ba? Pero ang corny naman ng pinasukan nilang hotel, dito pa din sa Red Light District pa sa, sa may Burgos Street sa Makati. Citadines. Di ba sa may Burgos, Makati yan? Eh, maraming mga dyan eh. Mga chicks dyan eh. So gusto pa nilang mag-chicks doon. Hindi man lang sa BGC Shangri-La. O, di ba? Since nakakatanggap rin naman na silang malaking pera, doon na lang sana sila para maayos. O siguro gusto nilang magkaroon ng mga kaibigan na mga batang Filipina dyan sa Burgos, Makati. Citadines, Makati. Yan. Oy, Dusitan eh. Alright. May taste yung iba. Yun oh, kala mo, gaganda ng mga robe nila oh. Doon sa ICC. Grabe. Kala mo, kagalang-galang tong mga ito. ICC team leader, Chantal Daniels. Ayun. Wow. ICC, mali yan. Nakikipag-deal kayo sa tumatanggap kayo ng pera. You know. Ito kayang at least sana binigyan rin ng pera nila yung nasa Bilibid prison. Kinulong mo na nga, tinaya mo na nga siya na mag-star witness sa inyo. Di mo pa binigyan ng pera. Sana binigyan nyo ng pera. Yung mga congressman, senator, wala namang ginagawa yung mga yan eh. Pero sana yung star witness ninyo dun sa ICC, silang binigyan nyo ng pera. Yan oh. Nakakulong na nga sa Bilibid eh. Sana kahit yung pamilya nyo na lang ang binigyan ninyo. Ilan kayang nakuha ng pamilya niya? Malawang wala. Wala, di ba? Yung mga nagtataya ng kanilang kalayaan at buhay, kahit sabihin mong kahit nasa wrong side sila, sana binigyan din sila ng pera. Yung mga hindi nagtataya ng pera, pero sila yung nagde-decide, yan. Yung mga binoto ng tao, yun ang may bilyong-bilyong salapi. Bilyong-bilyong salapi. Ay, nako. Ayan, si Comelec Chairman George. Darating araw mo, Comelec Chairman George, ha? Ito yung matiming lang kami.
Huwag ka munang magpahinga dyan dahil iisa-isa na kayo, ha? Darating ka rin, idol. Pero anyway, love ko to si Chairman George Garcia. Love ko to. Siyang nagpasikat sa akin eh. Kinasuhan niya ako, kaya ako sumikat eh. Thank you, Chairman George. My best friend, King George. 4 na maleto. Wow, sana all. Maglibre ka naman, Chairman. Sa isang restaurant sa Pasay. Anyway. Ito ang pinakamahirap. Ito mga congressman, dahil sobrang dami ninyo, patak-patak lang kayo. Kapag maliit, kapag pipitsugin ka lang na congressman, yun. Hindi mo katulad sila Saldico tsaka Romualdez eh. Tigpa 5 million ka lang. Tigpa 5 million ka lang. Sila billion-billion eh. Magreklamo kayo tigpa 5 million lang nakuha ninyo. Pero, for each event, every hearing siguro, hindi ko alam. Pero hindi lang naman siguro 5 million. Pero maraming pagkakataon. Pero kulang pa rin yan. Yung mga big fish sa inyo, sila Saldico at Romualdez, billion-billion eh. Kayo, 5 million lang. Baba, ano? Kulang pa yan pang allowance ng napakarami nating anak sa labas. At mga girlfriend. Yan. Bukod sa asawa. Kulang pa yan pambili ng Toyota Land Cruiser. O Toyota Kia na rin. Toyota ang kotse ng mga kurap. Although Toyota rin yung naka-Toyota Fortuner din ako eh. Although hindi ko kotse yun. Yun lang yung dinadrive ko. Ayun kay Martin, ang daming pera. Ano ba naman yan? Yun. Yung mga taga-social media na troll farm operation. Kayo ang magreklamo, okay? Kayo ang magreklamo. Kayo ang naghihirap. Hirap na hirap kayong mag-comment sa mga post ni Attorney Harold Respicio. Hirap na hirap kayong mag-push ng mga fake news at fake narrative na walang kwenta ang kukorningan ng mga nyo. Wala ba kayong mas matapang na na narrative against sa akin? Ang kukornin ninyo eh. Parati ninyo sinasabi na malaki ang ilong ko eh. So what? Bro, maraming parte ng katawan ko ang malaki, hindi lang ilong. Kaya tuwang-tuwa yung ex-girlfriend ko eh. Pero anyway, kayo ang naghihirap, alright? Kayo yung nagpupuyat, kayo yung pinapagalitan, pero hanggang 2 paper bags lang kayo. Hindi kayo pang maleta. Okay? Hindi kayo pang maleta. Pero sorry na lang, hindi kayo congressman at senador. Hindi kayo mga buhaya na katulad nila. Kaya yan lang ang makuha ninyo. Hindi kayo big fish eh. Pero sayang, kayo yung naghihirap eh, di ba? Kung ako sa inyo, bumaliktad na kayo. Sa kada comment ninyo, troll comment ninyo at troll post, gawa kayo ng ghost ninyo na counterpart na troll account na mag-post din para ma-neutralize yung inyong pinost. Pero okay lang. Itong mga troll na ito, kayo rin naman ang nagpapaviral ng mga video ko eh. Alright, galingan ninyo ha. Dito sa video na ito, galingan ninyong mag-comment ha. Galingan ninyo yung narrative ninyo kung paano ninyo pabubulaanan ito. Ano bang sasabihin ninyo? Ano ba yung pagtanggi na sinabi nila? Sabi nila, parang ang pagtanggi lang naman ata ng Palacio is out of the 18, 2 doon ay hindi na Navy. So what? Alright? So what? Hindi nyo naman tinanggi yung mga substantive allegation nila. Ang linaw-linaw oh. Pasinungalingan nyo nga ito. Anong sabihin nyo? Deny lang? Kapanipaniwala naman lahat ng ito. Hindi naman ito basta-basta. Meron pa silang mga selfie kay Mr. Gutesa. Di ba si Gutesa yung nag-testify sa Senate? Hindi pwedeng ganyan. Pati yaya na picturan, mga guardian na picturan. Pati elevator ng Shangri-La na picturan. Mga bahay sa Forbes Park. Mga polo club sa Forbes Park. Yun. Mga airport. Hay. Hindi naman naiimbento itong mga ito eh. Hindi naiimbento ang mga bagay na ito. Ayun, ulitin natin yung mga senador na malalaki na nakareceive ng pera, mga sikat na senador. Ayoko na lang pangalan, baka magtampo sa akin itong mga ito eh. Pero nababasa naman eh, Yan Yee-hoo!
Yeah, buddy! Alright. Sana all. I mean, saan mo gagamitin yung pera, hindi ba? Saan mo gagamitin yung pera? Ba't kailangan mo ng ganyang karaming pera? Ay, nako. Ang sakit kaya sa ulo ng maraming pera kasi hindi ko sinasabi na marami akong pera, pero ang sakit na ulo, ang sakit sa ulo, isipin kung saan mo gagastusin itong mga ito. Siguro baka malakas din silang gumastos kaya mabilis maubos. Mahal siguro yung mga girlfriend nila kapag nagpabili ng Louis Vuitton, bili agad. Ng Dior, yun, bibilhan agad. Di ba? Pero barya lang yung mga yun eh. Ito, laking pera, 6 na medium size na maleta. Kada medium size, 40 million ang laman. Diyos ko, day. Ay, doko, day. Pati si Mami. Oh, my boy. Bro, why would you need... Bakit kayo magre-receive ng pera? Aanhin nyo yung pera. Ang yaman-yaman nyo na. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Anin nyo yung pera kasi. Diyos ko, day. Anin nyo yung pera? Tingnan ninyo, ang daming tao ang nagre-respeto sa inyo. Kahit ako rin, respeto ko kayo noon pero syempre, kapag lumalabas na itong mga issue na to, di ba, di tinapon nyo lahat ng isang bagsakan yung reputasyon ninyo. Wala na, sira na ang pangalan ninyo. Anong kapalit? 2 maleta na binili sa Divisoria na chip na kinupitan pa ng mga pulis. Na akala mo 70 million pero sa totoo lang mga 58 million na lang ang laman dahil kinupitan. Yun lang ang kapalit. Sabi nga nila lahat ng tao ay may presyo pero ang nakakagulat ay kung gaano kababa ang presyo nila or sa sobrang yaman na nila, bakit nagpapapresyo pa sila? Di ba? Ganun ba kayo kagastos? Ano ba kasing ginagastosan ninyo? Huwag kasi kayong patayo ng bahay, alright? Huwag kayo bili ng kotse, ang dami nyo kasing bodyguard, dami nyong pinapasweldoan, ang dami nyong girlfriend, dami nyong kabit, daming anak sa labas. Kakapal ng mga makeup nyo kasi, kung ano-anong mga gamit ninyo. Dami nyong mga underwear na mamahalin. Underwear na nga lang yan. Louis Vuitton pa. Hermes pa. Dapat simple lang ang buhay. Simple lang dapat ang buhay. Ito, si Idol, naka-receive ng pera. Diyos ko, day. Mga walang iya, itong mga to. So, totoo lang, sa lahat ng mga politiko sa Pilipinas ngayon, wala na akong nakita na natira pa. As in, lahat ng kilala ko, damay. Wala na akong linulook up to. Lahat sila na pangalanan. Parang wala na talagang matitira sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya yung sinasabi nila na magkaroon na ng revolusyon at palitan natin lahat ng nakaupo at lahat ng posisyon sa ating bansa, it sounds more and more appealing as I read this affidavit. Kasi lahat pasok Kahit palitan, kahit umalis si BBM dyan, nakaupo pa rin tong mga to So paano mo i-wholesale natanggalin itong mga mokong na ito? Buti na lang talaga yung Supreme Court, di na pangalanan dito. Si Bersamin kaya. Dating Chief Justice yun Chief Justice pa siya dati. Pangalanan kaya siya dito? Parang hindi ko nakita Pero may mga text, di ba? Bersamin tsaka si BBM nag-uusap ng pera. Diyos ko day. Puro pera. Bakit? Puro pera, di ba? Puro pera. Pero pag pumunta kami sa bahay ninyo, hindi mo nyo man lang kami mapagsilbihan ng maayos na lunch. Wala man lang rice at adobo. Puro pera. Inaano nyo yung pera. At saka mga bangko mga AMLAC, tsaka Bangko Sentral ng Pilipinas. Saka lahat kayo mga bangko, visit kayo. Paano nila linilipat tong mga pera na to? Huwag niyong sabihin na may sarili-sarili silang tawag nito, alkansya sa bahay
or safe sa bahay para tinatago nila ito. Dapat binibring up nyo ito every time na nagwi-withdraw sila. O nga, paano nakakalusot tong mga ito? Itong mga pera naman na nandito sa taas, mga malulutong tong mga to mga malulutong Maayos ang pagkakarap galing pa sa bangko. Dapat tinatag ninyo to Dapat rine-report ninyo sa BSP Kasabwat din tong mga bangko dito Dapat kapag nagpa-Senate inquiry din, imbitahan ninyo yung mga bangko, tsaka BSP. Para sa pag-withdraw ng pera na ito at pagbalik ng pera. At isama nyo na rin pala yung mga may-ari ng mga casino dahil dyan nila linolonder yan. Yun. Isama nyo na rin yung mga girly bars dyan sa Burgos Street dahil suki ng mga taga-ICC yan. Doon sila nagpapa-check-in Pero tipid masyado yung mga girls doon. Masyadong malaki yung 56 million doon. Di mauubos yung 56 million mo doon. Pero baka nagtitipid. Ayun, Ito si Senator, Senate President. Senate President. Yan. Ito magigets ko to kapag nag-receive ka ng maraming pera kasi marami kang anak sa labas, yun. Understandable. Kailangan mo talagang mag-extra kayod. Boss, kailangan kong umextra ng hanap buhay. Hindi sapat yung sweldo ko bilang senator. Bakit? Ang dami kong anak sa labas Yun. Dami kong chicks Yun. Yun. Ito ang pinaka nakaka-disappoint. Ang yaman mo na. Pinakamayaman pa ata yung pamilya ninyo sa Pilipinas. Ba't ka pa nang hihingi ng pera? Ha? Bakit ka pa nang hihingi ng pera? Ba't ka pa tumatanggap ng pera? Patay ka kay daddy. Sabi kasi si daddy kasi ayaw kong bigyan ng pera, masyadong stricto Baka yun ang dahilan. Kaya tumanggap na lang ako ng pera mula kay Saldi. Strict si daddy Siguro ganun. Ayan. Wow. Ito Oy, pero sikat to Abante Benny, HOR Townhouse, naka-receive ng pera. Okay. Yeah, buddy. Ayun, si Leila De Limo. Itong mga kaliwa naman, itong mga dilawan tsaka pinklawan, kapag magsalita about corruption, akala mo ang linis-linis no? Pero sila rin pala ay binibigyan ng pera. Mga ipokrito tong mga ito. Grabe ang pagka-ipokrito tong mga ito. Kung nakulong man kayo, deserve nyo yun. Mga buwisit kayo. Grabe. Ay. Ang sakit magbayad ng tax. Marami tayong mga masisipag na kababayan, ng mga negosyante at naghahanap buhay. Ang pinakamasakit dyan dito, yung lahat ng mga naghahanap buhay ng maayos sa ating bansa, ang mahal-mahal ng binabawas ninyong withholding tax sa sweldo namin. Alright? Withholding tax! Ang laki-laki! Pag bibili ka sa supermarket, may VAT pa. May income tax pa. Ang daming tax. Lahat may tax. Kasi, itong mga mokong na ito, para lang sa kanila yung pera. Binibigay sa kanila. Pero yung mga naghihirap, nakatropa nila, tulad ng mga troll, at mga nakakulong sa bilibid, yan, walang nakuha yung mga yan. Maliliit yung mga yan. Yung mga troll, feeling ko, yung 2 envelope na binigay sa mga troll, I don't think nakarating na bonus yun sa mga troll. Ang nagbulsa dyan ay yung mga may-ari ng troll farm. Kaya kung ako sa inyo, mag-ano na kayo, mga trolls. Rebel na kayo against sa inyong mga boss. Ay, mga ipokrito tong mga ito. Itong naman si Madam, saan niya kaya ginagastos yung pera? Baka ka-receive siya ng pera, saan niya ginagastos? Sa makeup, hindi naman. I don't think makapal siya mag-makeup. Sa mga gamit sa katawan, well, kung bibili man siya ng mahal na bag, o mga damit, o mga sapatos, well, hindi effective dahil wala namang improvement masyado sa kanyang itsura. So, para saan yung kanyang paggastos ng pera? Sa pagkain, siguro. Mukhang tumatanda na rin siya at nakangayayat na rin. Hindi naman siguro sa extra rice itong pera na ito.
Para saan kaya? Anak sa labas? Eh, babae naman siya. May mga chicks kaya siya? Wala naman, babae nga siya eh. Para kanino kaya yung pera, no? Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi nyo naman kailangan ng pera. Huwag kasi kayong tumanggap. Maganda talaga na i-eschew natin, i-shun natin yung concept ng pera kapag mga ganito. Lalo na pera ng iba. Ang sakit, ang sama sa loob na magbayad ng tax. Pati nga amilyar, ang mahal-mahal eh. Mga walang iya kayong mga magnanakaw kayo talaga. Si Sandro Marcos, itong bata na ito, siguro ka-generation ko lang ito, pero ang galing nito. Ang galing mamili ng magulang nito. Ang galing mamili ng magulang. Sana, nung pinanganak din ako, pinapili din ako ng magulang eh. Expert na expert si Sandro. Promising siya nung una eh. Magaling mag-English, magaling magsalita. Pero sirang-sira. Wow. Kung ako sa'yo, Sandro, gayahin mo yung isang tropa natin. Bumaliktad ka na rin. Yung isang tropa natin, bumaliktad kay Mami. Si Mami niya, nakapangalan dito eh. Pero, nasa tuwid na daan pa rin siya. Kung ako sa'yo, Sandro, napakabata mo pa, sira ka na kaagad. Bumaliktad ka na rin. Bumaliktad ka na rin sa iyong daddy. Daddy at Mami. Maging star witness ka namin. Di ba? Sayang ka, Sandro, napakabata mo pa. Pero kung pera lang naman ang habol mo sa buhay, alright, good luck. E di, malunod ka sa pera mo, good luck sa paggastos sa napakarami mong pera. Di ba? Palibasa itong mga ito kasi, Diyos ko day. Aanhin mo kasi ang maraming pera. Aanhin mo yun kasi. O siguro wala akong pinagkakagastusan kaya hindi ko ma-appreciate na magkaroon ng maraming pera. Try ko nga magkaroon ng girlfriend na high maintenance. At maraming girlfriend na high maintenance. At mag-anak din ako sa labas. At ayoko rin naman bumili ng maraming bahay tsaka kotse. Para maramdaman ko yung yung desperation ko na magkamkam ng maraming pera. Pero wala kasing pumapatol sa akin eh. Yun ang problema. Ex ko nga, iniwan ako eh. Wala. Hindi rin high maintenance yun. Tamang maintenance lang yun. Ayaw ngang tumanggap ng regalo eh. Ayun no. Itong si Idol, Suki oh. Senator na. Congressman pa. Noong congressman, tumanggap. Ngayong senator, tumanggap pa rin. Right. Right. Ito, BGC Shangri-La. Walang yaka. BGC Shangri-La. Suki tayo dyan. Ganda-ganda ng BGC Shangri-La. Nakaka-nervyos kapag nagpapa-x-ray kami sa inyo ng gamit. Kahit sa side kami pumasok, may x-ray. Kahit galing ka sa parking, may x-ray yan eh. Tapos yung mga mali-maletang cash, nakakalusot sa inyo. Dapat ipatawag talaga kayo sa Senate Committee. BGC Shangri-La, lugar kayo ng kailigalan. Ha? Pati Forbes Park. Buti pa ang Ayala Alabang, wala. Syempre, as predicted, mga DPWH Secretary, DBM Secretary, okay, fine. Yun, private jet. Kaya kayong private jet to? May helicopter pa. Wow. Yun, no? Mga boss, divisoria lang yung mga maleta na yan. Kupit na kayo, boss. Sana binayaran din tong mga to kahit tigi isang wad lang ng cash tong mga binigay dito kasi damay sila sa picture, oh. Oh, sabi na, damay kami sa picture dyan. Nagdala kami ng pera, di nyo man lang kami inambunan. Tama, dapat inambunan yan. Kahit isang wad lang ng cash. Kasi kitang-kita sila sa picture, oh. Kaninong bahay to? Sa dinami-daming perang ganyan, di ka man lang makabili or mapalinis mo yung carpet mo. Ang dumi-dumi ng carpet. Ang pangit talaga ng maleta, pang divisoria talaga binili ito. Pag sa Lazada naman, di ka naman bibili ng ganyan sa Lazada. Eh. Ang pangit-pangit. Kaya kayo nakukupitan eh. Pero alam ko, kapag yung kahit Rimowa yan, kahit may lock yan, merong may universal unlocker yung mga, halimbawa kapag
nagta-travel kayo international, kahit may lock yung mga maleta ninyo na standard issue, kayang buksan yan ng mga customs ng iba't ibang bansa. Meron silang universal unlocker. May standard yung mga tagagawa ng mga maleta na pwedeng i-unlock ng iba. Kaya kung minsan yung maleta ninyo nasa loob, we opened your maleta. Kahit nilock mo, na-open namin, yun ang sasabihin nila. So, pero at least, hindi naman dumadaan sa kanila itong mga maleta na ito. At least, sana nag-remowa na lang kayo, linagyan nyo ng PIN, tapos sabihan nyo lang ng PIN, yung recipient. Para hindi kayo makupitan. Dahil ang dali-dali ninyong kupitan, oh. Yun, no? Tawang-tawa si Idol, oh. Yun, no? Napicturan, no? Alam na to. Mga staff ng airport, next time na magbuhat kayo ng maleta, kapag ganyan, naka-private jet at private helicopter, tapos ang bigat, ang daming maleta, alam nyo na, magtabi na kayo ng isa. Tapos kapag sabihin sino ang kumuha, huwag kayong umamin. Dahil for sure, kapag nagkabukuan, lalabas yung mukha ninyo sa affidavit, okay? Yun na yung kapalit ng sakripisyo ng inyong pagiging sikat. Ito, kayo ng bahay to. O, ito, BGC ata, ano to, elevator to. Wow, sana all. Sana all. O, sige, papicture pa ng papicture, mga idol. Kala ninyo, kayo makakuha ng pera, ah? Hindi. Dahil ang taga-diskarte ng pera ay yung mga executive secretary nila. Mga yaya nila, mga driver, silang taga-receive ng pera. Pero kayo, taga-deliver, taga-buhat, swerte kayo kung pinagmerienda pa kayo, pero ang laki ng ngiti ninyo. Di ba? Sana nakakupit din kayo somehow. Dahil lumabas ang picture nyo ngayon, yun na ang kapalit. Di ba? Sana nakinabang kayo, di ba? Sila Martin lang ang nakikinabang eh. Yun. My God. Wow. Itong picture pa lang nito, billions na ito ang laman nito. Kasi kada malaking maleta is 70 million. Yeah, buddy. That's my boy. Alright. Wow. Ito yung mga pulis na nangupit daw. Mga walang iya. Linaglag pati mga kasama. Ayos ah. May mga kasamahan kami na nasa active service ng PNP na sumama rin sa pag-deliver. Yun. May mga nakinabang sa kanila. Sa pamamagitan ng pagsira daw ng kandado ng maleta. Ayun. At dinukot ang ilang bundles ng pera. Yun, wise move tong mga ito. Mautak tong mga ito. Dahil alam nila na kapag yung recipient, oy, sira ito. Alam naman magreklamo pa siya, di ba? Oy, Saldi, kulang ito. Kulang ng 10 million. Binilang ko. Siyempre, si Saldi hindi na magdadagdag yan. Walang iya. Kaproblema mo na yan. Di ba? Ako na nga ang nag-hire ng mga Marines para mag-deliver sa inyo tapos gusto mo pa ako magbayad ng additional 10 million, di ba? Wise tong mga ito kasi alam nila na bahala kayo, nagnakaw kami pero anong magagawa nyo? Gusto mong itumba ko kayo, di ba? Sino sa atin ang may baril? Kung sino man tong nag-picture na ito, ng picture, siyempre sinabi niya nang kumupit sila. Ano kayang ginawa niya nung kumupit sila, no? Yan. Ang chichip ng mga maleta na to. Alright, yun na. Alright, yeah, buddy. So, ang affidavit na ito ay inilabas nila kahapon sa press conference ng mga Marines na dating bodyguard ni Zaldico at idinamay nila lahat ng tao sa gobyerno, mga senador at congressman, mga sikat na sikat, pati COMELEC Chairman George Garcia nakatanggap ng pera, mga miyembro ng gabinete nakatanggap ng pera, pati members ng ICC team na nag-investigate kay dating Presidente Duterte nakatanggap ng pera. Ito ay galing sa kanilang press conference kahapon, February 24, led by Attorney Levy. Pero bukas daw pupunta sila sa Ombudsman, 9:30 a.m. Kung gusto nyo makisama bukas doon, suportahan nyo sila, 9:30 a.m. Magsasampa sila ng kaso sa Ombudsman. Kakagatin kayo ng Ombudsman na ito. Sana hindi nila dinamay si Ombudsman dito. Pero may Remulla dito eh. Sino ba ang Ombudsman? Remulla ba ang Ombudsman natin? May Remulla dito eh. Alam nga namang imbestigahan niya yung sarili niya, di ba? Walang ya. Ba gusto nyong tanggalin? Para galawin, di ba? Kasi alam mo naman, itong si BBM, ang ginagawa is, kapag hindi damay yung pangalan niya, basta yun ang ilalaglag niya.
Kaso nga lang, nadamay din, may Remulla din dito na pangalan eh. So, baka hindi galawin to ng ombudsman, mga idol. Anong sa tingin ninyo? Di ba? Baka pwede yung tanggalin yon para kahit papaano, di ba? Ilaglag na lang nila kung sinong napangalan nyo dito. At least kahit papaano may progress tayo. Kaysa naman mangyari dito is sa lahat ng kaso natin, walang nangyayari. Alright? Bahala na kayo. Yeah, pare! Alright, maglibre kayo Yung mga troll farms dyan, galingan ninyo mag-comment. Pero, nga pala, no? Hindi kayo nabigyan. Hanggang 10 million lang nakuha nyo. Hanggang paper bags lang kayo. Alright? Kaya galingan ninyong mag-type dito. Habang nagta-type kayo, isipin ninyo ang daming nakuhang pera ni Zaldi at ni Martin at mga senador, congressman, COMELEC chairman, mga ICC. Isipin ninyo, habang inaaway ninyo ako, wala kayong nakuha. Okay? Iyak na lang kayo. Comment na lang kayo. Pero okay lang yan. At least, di ba? Hindi kayo masama. Nag-comment lang naman kayo. Alright, galingan ninyo. Sayang. Pati mga star witness, Mga star witness, isipin ninyo. Yung pamilya ng taga-Bilibid, wala kang nakuha, di ba? Mga pulis, linaglag pa kayo. At least sila nakakuha, nakatiba-tiba rin tong mga to. Ganda ng karir nitong mga to. Alright. Yeah, buddy. Alright. Yun lang. Keep safe everyone.